Hello Leo, Sun and Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, meron kayong sitwasyon dito na nalalabuan kayo, no? Kaya maaring nahihirapan kayong magdesisyon because you can't figure out yet kasi malabo pa nga sa'yo ang sitwasyon. Maybe because kaya nalalabuan kayo kasi you are choosing to not look at the different things, no? Na merong connection dito sa bagay na ito. Po pwedeng meron kayong pagdedesisyonan ditong importante pero dahil nga ayaw ninyo siguro tignan, 'di ba? Ang truth ng inyong sitwasyon or ang totoong mga nangyayari, 'di ba? Or ang mga bagay na related dito sa pangyayaring ito. Kaya ayun, pinipili ninyo na wag muna, 'di ba? Yung parang pahinga muna tayo diyan. Parang hindi ka muna gagawa ng kahit ano man, 'di ba? Because maaring ayaw mo din muna na pagdesisyonan nito, 'di ba? Kaya pinipilit mo din na dead ka lang muna sa mga pangyayari sa paligid, no, na maaring nakakaapekto rito. So, it's your choice naman siguro. And, kasi nga, with the moon energy, malabo talaga no? Malabo pa sa isip mo. Kaya talagang siguro kumbinsido ka rin na hindi muna ako magdedesisyon dito. Hindi ko muna to iisipin. Kasi, 'di ba? Talagang siguro marami ka pang impormasyon na gustong malaman, marami ka pang impormasyon na gustong ma-find out, no? Before ka mag-consider na magdesisyon. So, importante dito, no, na makinig kayo na lang sa inyong intuition, Leo. Always listen to your intuition. Kasi for sure, matutulungan kayo ng intuition ninyo na magkaroon ng clarity. 'Di ba? Guidance yan ng universe sa'yo. And hindi ka hahayaan ng universe na malito ka forever. 'Di ba? Kaya for sure, bibigyan ka dito ng clarity, tutulungan ka na ma-enlighten ka para na sooner or later makapag-decision ka din dito sa bagay na to. Kasi in the first place, you're still going to make that decision. So, kahit gaano katagal mong iwasan ang bagay na yan, diba? Hindi rin naman to mawawala. You are still going to make a decision. And the longer you wait, diba? The longer you make it, the longer you way to make that decision, baka mas lalong maging komplikado na rin ang mga bagay-bagay, hindi ba? Kaya yun. So, that could be regarding money, no? Kasi si Four of, katabi niya, si Four of Pentacles. And Four of Pentacles is regarding managing your resources. 'Di ba? So, baka may mga financial decisions kayo. Importanteng financial decisions siguro ang kailangan mong gawin dito, Leo. No? Kaya, pwedeng ganyan ang ganap. So, with the Four of Pentacles, maybe you're holding on too much to your money. 'Di ba? To your material possessions. So, pwedeng ganon. At baka, hindi na kayo baka wala na kayong ibang nagagawa kasi nagbabantay talaga kayo ng inyong kayamanan. Nagbabantay na lang kayo ng inyong kaperahan, 'di ba? So, kaya maaring wala na kayong ibang naiisip kasi you are focusing solely on watching over your wealth, no? So, pwedeng ganun ang ganap dito kasi talagang nakahapak siya, nakahawak, so walang makakatouch dyan sa kayamanan ninyo, 'di ba? Or for others of you, this could be a reminder, no? Just a simple reminder na you need to manage your money wisely. Okay? Kasi pinagpaguran ninyo yan. Even mana ninyo, let's say for example, minana ninyo, 'di ba? Isang malaking amount of pera, pinaghirapan din yan nung nagpamana sa'yo. Kaya dapat lang din, 'di ba, na i-manage ninyo ng maayos
'di ba? Mag-budget kayo ng maayos, no, na talagang makakasiguro kayo na yan, ang perang yan ay mapapangalagaan at magagamit sa tama, no? So, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So, we have the hunter, sure-footedness, predestination. So, alam niyo rito kung saan kayo papunta. So, siguro, eventually, you will figure out. No, feeling ko dito, related ito dito eh. So, eventually, you'll figure out kung anong gagawin mo din dito. So, siguro, sooner or later, baka magkakaroon na din talaga kayo ng enlightenment, or maybe you are gathering more information na baka yung mga impormasyon na yan ang gusto ninyong marinig talaga. Maaaring yan ang ine-expect din talaga ninyo ng mga impormasyon na makuha niyo para makapag-decision kayo, no? Kaya, maaaring eventually you'll be able to figure out kung saan na kayo papunta. What kind of decision that you are making, So, good for you. So, we have assassin. Ayan, the assassin. This is ruthlessness. So, ayan, this signifies talaga, saktong-sakto ito. Kasi, kita-kita na meron talaga kayong very important decision na kailangan gawin dito, Leo. And even if talagang parang yung energy nito pareha, lang kasama nito no, yung parang kopyang-kopya niya si the moon, na parang oo, nandiyan ka sa puntong meron kayong kailangang importanteng decision na gagawin, but even if you don't know yet kung ano yung gagawin mo, you don't know yet, 'di ba, kung ano yung magiging decision mo sa dito, pareha sila. Sinasabi dito sa iyo ni assassin, you're going to make that decision anyway, so might as well do it now. 'Di ba? Yung parang parang suntok sa buwan. Ang advice ni assassin, 'di ba? Kaya kaya importante, no? So, depende sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. We are all given free will, kaya nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung gagawin ninyo, anong diskarte ang gagawin ninyo. Pero, sundin nyo na lang ang advice ni Moon, di ba? Na pakinggan mo yung inyong intuition. Pakinggan mo kasi that is divine guidance. Sa mga pagkakataong nalilito tayo, sa mga pagkakataong hindi natin malaman kung anong gagawin natin, ang pinaka-importante na lang na gawin natin dito para gumaan-gaan ang pakiramdam natin is to follow what your intuition is telling you. Kasi message yan sa'yo ng divine. Diba? Ano yan yan ang sinasabi nating konsensya natin, 'di ba? When you hear someone saying na pakinggan mo ang inyong konsensya, yun. No, yun yung intuition mo yun. Divine guidance 'yan. Kaya kahit litong-lito ka, namomroblema ka, pakinggan mo ang bulong ng intuition mo because that's going to lead you towards the right path at hindi ka dyan magkakamali kapag yan ang sinunod mo. Okay? So, the guide, inheritance, correction. So, baka meron ditong mga kayo. Baka, you know what? Maaari yung decision na to is regarding an inheritance. Diba? Baka meron mana dito na baka pinag-aawayan. No? Maaring meron pinag-aawayan ng pamilya, and baka yung decision making na to, baka division, diba? Baka related sa paghahati-hati ng mana. Kanino mapupunta ang ganito? Gaano kalaki ang mapupunta kanino? Baka mga ganyan, pinag-aanuhan dito. Baka ang issue, regarding that. So, yeah, mahirap nga yan. So, kaya yun, 'di ba? Gawin ninyo kung ano ang sa tingin ninyo ang tama. Sundin ninyo ang inyong intuition. Alright? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.